For this video, ito ang tanong. Posible pa bang mag-twice to beat ang Magnolia sa quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup? Ang sagot sa tanong na yan ay posible pa, no? Although slim ang chance, may chance pa rin ang Magnolia na makakuha ng twice to beat advantage, specifically yung number 4 sa quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup. At paano nga ba nila makukuha yan? Suriin natin, no? But first, alamin natin yung team standings. And again, as of May 6 yan. As of May 6, pwede pang mag number 4 itong Magnolia, no? Ito yung team standings. Sa ngayon, as of May 6, 2026, ay Meralco ang number 4 with a 7-3 win-loss record. Pang-5, tabla, no? Magnolia, TNT, San Miguel, and Phoenix with a 6-5 record, no? 2 games left para sa Meralco, yung Magnolia, TNT, San Miguel, and Phoenix. May isa pang laro. So, mathematically, pwede pa talagang magtabla ang mga kupunan na ito. Itong Meralco, pwede pang tumabla doon sa mga nasa pang-5. That means that kung magtabla yung Meralco over those teams na nasa 5th place, ang mangyayari dyan, matatalo yung Meralco twice. And then mananalo yung Magnolia, TNT, and either San Miguel or Phoenix kasi maghaharap nga sila sa Sabado sa Inares Center sa Antipolo. So, tingnan din natin yung remaining games nila, no? Itong 5 kupunan na to. And nabanggit nga natin na 2 games pa itong Meralco. They will be facing Terra Firma, a team that out na, no? Wala nang pag-asa makapasok sa quarterfinals with a 4-7 win-loss record. Maghaharap sila sa Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium. And then Meralco will also be facing Magnolia sa Sunday sa Mall of Asia Arena. Pagdating naman sa Magnolia, again, they will be facing Meralco. And then TNT battling Ginebra on Sunday as well sa Mall of Asia Arena. And then yun nga, San Miguel battling Phoenix sa naman to sa Sabado sa Inares Center sa Antipolo. So, paano nga ba mangyayari na magna-number 4 yung Magnolia sa team standings, no? So, isa sa mga posibleng mangyari ay itong 4-way tie for 4th place between Magnolia, TNT, Meralco, and San Miguel. That means that mananalo ang Magnolia over Meralco. Yung TNT mananalo against Ginebra. And then yun nga, Meralco matatalo over Magnolia. And then itong San Miguel mananalo over Phoenix. So ganyan na magiging sitwasyon. And it's going to be Magnolia taking the number 4 seed dahil sa kanilang plus 31 na point differential. Bakit mataas yung naging point differential ng Magnolia? Dahil yan doon sa mga panalo nila against TNT and San Miguel. Tinambakan ng Magnolia itong San Miguel by 19 points, no? And then yung Magnolia tinalo rin recently itong TNT by 12, so plus 31. And then tataas pa yung point differential na yan dahil nga tatalunin ng Magnolia and Meralco sa senaryong ito, no? So tataas pa yung point differential na plus 31 na yan. So kung mangyari yan, yung nabanggit natin, it is going to be Magnolia who will be at number 4. So another possibility, no, another situation na magna-number 4 ang Magnolia ay kung ganito mangyari, no, triple tie for 4th place. So pag triple tie between Magnolia, San Miguel, and Meralco, that means mananalo ang Magnolia over Meralco on Sunday, and then yung San Miguel mananalo over Phoenix. And then matatalo yung TNT sa Ginebra on Sunday. Magiging 3-way tie for 4th place yan. It's still Magnolia who will be taking the number 4 seed in the quarterfinals dahil naman sa plus 19 na point differential. Ito ay galing sa kanilang 19-point win over San Miguel sa elimination round. And tataas pa yung plus 19 na yan dahil nga tatalunin ng Magnolia ang Meralco in this situation, in this scenario. Tapos yung San Miguel,
It's going to be at number 5 na yan, no, sa palagay natin dahil -8 na sila regardless dahil tinambakan nga sila ng Magnolia pero nakabawi sila, nanalo naman sila over Meralco, no, by 11 points. And then yung Meralco possibly at number 6 dahil nga sa -11 point differential na magbabago pa yan dahil nga tatalunin sila ng Magnolia. So yan yung posible mangyari, no, na magna number 4 yung Magnolia if manalo sila over Meralco and then manalo ang San Miguel over Phoenix and then tong Meralco matalo against Titan, Ultra and Magnolia in the remaining games. So actually for Magnolia naman nasa kanila pa rin naman yung kanilang fate pero magdidepende pa rin yan sa resulta ng laro ng Meralco over Titan, Ultra. So actually for Meralco para lang ma-avoid na nila itong posibleng mag number 4 pa yung Magnolia ay they have to win against Titan, Ultra, and kung manalo sila against Titan, Ultra ay magiging 8 wins sila, wala nang makakahabol sa kanila sa baba. Meralco will be clinching the number 4 seed in the quarterfinals. But again, as of today, as of this recording, prior to the Friday game at the Ninoy Aquino Stadium, may maliit na chance pa ang Magnolia na makuha yung kanilang number 4 seed sa quarterfinals. So yan po yung konting discussion, explanation para lang malaman niyo na may chance pa naman ang Magnolia at number 4. Pero yun na nga, medyo maliit ang pag-asa dahil nga itong Meralco kakaharapin yung Titan, Ultra na out na sa sa quarterfinals, no. And let me correct myself, hindi pala Titan, Ultra makakalaban ng Meralco, it is going to be Terra Firma. So my apologies. Terra Firma po ang makakalaban ng Meralco in their next game sa Ninoy Aquino Stadium on Friday. But I mean, you get it na yung makakalaban ng Meralco ay wala na, may pag-asa sa quarterfinals. So yun po, no, diyan na po nagtatapos yung ating video explaining na as of today, as of this recording, may chance pa ang Magnolia na makuha yung number 4 seed sa quarterfinals. Thank you for watching our video and we will see you next time.